Nahihilo ka ba minsan kahit hindi ka gumagalaw? Yung tipong parang umiikot ang paligid o parang lulubog ang katawan mo kahit nakaupo ka lang? Marami sa ating mga seniors ang nakararanas nito, lalo na kapag biglang tumayo, kulang sa tulog, o hindi kumain sa tamang oras. Pero huwag kang kabahan agad. Ang hilo o pagkahilo ay kadalasang may simpleng dahilan at higit sa lahat, may mga solusyon dito na pwede mong gawin sa bahay. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng hilo ay kapag bumababa ang dugo sa ulo. Halimbawa, galing ka sa pagkakahiga tapos bigla kang tumayo. Minsan hindi agad nakakabawi ang dugo para umakyat sa utak, kaya nagkakaroon ng tinatawag na orthostatic hypotension. Ito yung pakiramdam na parang umiikot o nagdidilim ang paningin mo sandali. Kung ganito ang madalas mong maranasan, simple lang ang unang hakbang. Huwag biglang tatayo. Kapag gigising ka sa umaga, umupo ka muna sa gilid ng kama ng mga 3 hanggang 5 segundo bago tuluyang tumayo. Habang nakaupo, dahan-dahan mong igalaw ang iyong ulo, balikat at paa. Parang pinapaalalahanan mo ang katawan mo na, "Uy, gigising na tayo." Kapag nasanay ka sa ganitong paraan, mapapansin mong nababawasan ang mga biglaang hilo sa umaga. Isa pa sa mga dahilan ng pagkahilo ay kakulangan sa tubig or dehydration. Maraming matatanda ang hindi madalas uminom ng tubig dahil pakiramdam nila hindi naman sila nauuhaw. Pero tandaan, habang tumatanda tayo, humihina ang pakiramdam ng ating uhaw. Ibig sabihin, kahit kailangan na ng katawan mo ng tubig, hindi mo agad nararamdaman. Kaya kung madalas kang nahihilo, subukan mong dagdagan ang iniinom mong tubig. Maglagay ka ng maliit na bote ng tubig malapit sa kama o sa upuan mo. Uminom kahit kaunting lagok tuwing 2 oras. Kahit simpleng hakbang lang ito, malaking tulong ito para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang biglaang hilo. May ilan ding seniors na nahihilo dahil sa kakulangan ng tulog. Kapag kulang ka sa pahinga, humihina ang balanse at konsentrasyon mo. Napapansin mo bang kapag puyat ka, parang lumulutang o mabigat ang ulo mo? Hindi ito simpleng pagod lang, ito ay senyales na kailangan mo ng tamang pahinga. Subukan mong magkaroon ng regular na oras ng tulog. Halimbawa, kung natutulog ka ng 10:00 ng gabi, sanayin mong ganoon lagi para masanay ang body clock mo. Kung hirap ka matulog dahil sa isip o kaba, subukan mong gumawa ng simpleng breathing exercise bago matulog. Huminga ng malalim, tapos dahan-dahang ilabas. Ulitin mo ng 3 o 4 na beses habang nakahiga. Marami sa ating matatanda ang nagsasabi na nakatutulong ito para kumalma at mas mabilis makatulog. Isa rin sa mga madalas na sanhi ng hilo ay kulang sa asukal sa dugo o low blood sugar. Kapag hindi ka kumain sa tamang oras, bumababa ang glucose sa katawan na ginagamit ng utak bilang enerhiya. Kapag kulang ito, parang umiikot o lumalabo ang paningin mo. Kaya huwag mong palalampasin ang almusal. Kahit simpleng saging, tinapay o lugaw lang, makatutulong para hindi ka mahilo. Kung minsan ay biglang nararamdaman mo ang pagkahilo kahit busog ka naman, posibleng may kinalaman ito sa inner ear balance o sa loob ng tainga. Ang tainga natin ay hindi lang para makarinig, ito rin ang tumutulong sa ating balanse. Kapag may bara, impeksyon o sobrang tutuli sa tainga, nagkakaroon ng problema sa balanse kaya parang umiikot ang paligid. Kapag ganito, mainam na ipatingin sa doktor. Pero habang nasa bahay pa lang, pwede mong gawin ang simpleng ehersisyo na tinatawag na head movement exercise. Umupo sa komportabling upuan, tumingin ka sa harap, tapos dahan-dahan mong igalaw ang ulo mo pakaliwa, pakanan, pataas at pababa. Gawin ito ng mabagal, mga 2 minuto lang, huwag biglayin. Ang layunin nito ay masanay ulit ang utak mo sa galaw ng mata at ulo para bumalik ang normal na pakiramdam ng balanse. Minsan naman, ang pagkahilo ay dahil sa stress o pag-aalala. Alam mo yung kapag iniisip mo ang mga bayarin, pamilya o kalusugan mo, tapos parang biglang umiinit ang ulo mo at umiikot ang paligid? Hindi lang ito sa isip lang.
totoo itong reaksyon ng katawan. Kapag nag-aalala tayo, bumibilis ang tibok ng puso, humihina ang paghinga, at nagiging tense ang mga kalamnan. Kaya minsan, parang nawawala sa focus o balance. Para mabawasan ito, subukan mong magkaroon ng relaxation minute sa araw mo. Kahit 5 minuto lang ng katahimikan, pumikit, huminga ng malalim at isipin na bumabalik sa ayos ang katawan mo. Kahit maliit na hakbang lang, pero malaki ang epekto sa kalmadong pakiramdam. Sa totoo lang, ang pagkahilo ay hindi laging masamang senyales. Minsan, ito ay paraan ng katawan mo para sabihing, "Sandali, kailangan ko munang magpahinga." Kaya sa halip na matakot, pakinggan mo ang katawan mo. Tanungin mo, uminom ba ako ng tubig? Kumain ba ako? Natulog ba ako ng maayos? Kapag nasagot mo yan ng oo, mapapansin mong mas bihira ka ng mahilo. Ang mahalaga, huwag kang basta-basta mag-alala agad. Karamihan sa mga kaso ng hilo ay dahil sa mga simpleng bagay na pwede mong ayusin sa bahay. Pero kung napapadalas o may kasabay na sintomas tulad ng pagsusuka, panlalabo ng paningin o panghihina ng kalahating bahagi ng katawan, huwag kang mag-atubiling magpatingin sa doktor. Maaaring may mas malalim na dahilan na kailangan ng tamang gamot o check-up. Sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang mga natural na solusyon na pwedeng gawin sa bahay kapag bigla kang nahilo, kasama na kung paano gamitin ang tubig, pagkain at simpleng galaw para mawala agad ang hilo. Kung umabot ka rito, ibig sabihin ay gusto mo talagang maintindihan kung paano aalagaan ang sarili mo kahit may edad ka na. Kaya comment mo nga dyan ang salitang 1 kung relate ka at gusto mo pang matuto sa susunod na bahagi. Kapag nararamdaman mong parang umiikot ang paligid, natural lang na matakot. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nakararanas ng ganitong pakiramdam araw-araw at karamihan sa kanila ay natututo kung paano ito kontrolin sa tulong ng ilang simpleng hakbang. Ang maganda pa, karamihan sa mga solusyon na ito ay kaya mong gawin sa bahay. Walang mahal na gamot o espesyal na kagamitan. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mabawasan ang hilo ay ang tamang pag-inom ng tubig. Maraming matatanda ang umiinom lang kapag nauuhaw, pero gaya ng nabanggit natin kanina, habang tumatanda, humihina ang pakiramdam ng uhaw. Kaya kahit hindi ka nauuhaw, dapat ugaliin mong uminom ng tubig ng regular. Subukan mong maglagay ng maliit na baso o bote ng tubig sa tabi ng kama, sa lamesa, o sa lugar kung saan ka madalas umupo. Isipin mo na lang, bawat lagok ng tubig ay parang tulong mo sa katawan mo para manatiling maayos ang daloy ng dugo. Kapag tama ang hydration, mas stable ang presyo ng dugo at mas malinaw ang pakiramdam ng ulo. May mga seniors na nagsasabi na kapag umiinom sila ng mainit-init na tubig sa umaga, bago mag-almusal, mas gumagaan ang pakiramdam ng ulo nila buong araw. Subukan mo rin ito. Huwag masyadong malamig. Sapat lang na mainit-init para kumalma ang tiyan at ma-activate ang daloy ng dugo. Isa pa sa mga madalas makalimutan ng matatanda ay ang tamang paghinga. Kapag bigla kang nahihilo, napapansin mo bang humihinga ka ng mabilis o mababaw? Kapag ganito, mas lalong bumababa ang oxygen sa katawan at mas lumalala ang pagkahilo. Kaya sa halip na kabahan, huminto ka muna saglit, umupo kung kinakailangan, at gawin itong simpleng breathing exercise. Huminga ng malalim gamit ang ilong, dahan-dahan, habang binibilang mo sa isip ang 3. Hawakan mo saglit ang hininga mo ng 1 o 2 segundo. Tapos ilabas ng dahan-dahan sa bibig habang binibilang ulit ng 3. Ulitin ito ng 3 hanggang 5 beses. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mong kumakalma ang dibdib mo, bumabagal ang tibok ng puso, at unti-unting gumagaan ang pakiramdam ng ulo. Maraming seniors ang nagsasabing nakakatulong ito kapag biglang nahihilo o kinakabahan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tamang paggalaw ng katawan. Kapag nahihilo ka, natural na gusto mong humiga agad. Pero minsan kapag masyado kang hindi gumagalaw, mas lalong nagiging sensitive ang balance ng katawan mo.
Ang sikreto dito ay dahan-dahang galaw, hindi biglaan. Halimbawa, kapag bigla kang nahilo habang naglalakad, huminto ka muna. Huwag mo pilitin magpatuloy agad. Tumitig ka sa isang bagay sa harap mo tulad ng pader o poste at ituon ang tingin mo roon. Kapag bumalik na sa normal ang pakiramdam mo, saka ka lang dahan-dahang gumalaw. Kapag nasa bahay ka naman at gusto mong sanayin ang katawan mo laban sa hilo, subukan mo itong simpleng balance exercise. Tumayo malapit sa pader o upuan para may sandalan kung sakaling mawalan ng balanse. Iangat mo ng kaunti ang isang paa habang ang kabila ay nakalapat sa sahig. Subukan mong panatilihin ang posisyon ng 3 hanggang 5 segundo, tapos palitan. Ulitin mo ito ng 3 o 4 na beses sa bawat paa. Sa una baka medyo mahirap, pero kapag nasanay ka na, mapapansin mong mas kontrolado na ang katawan mo kahit minsan ay umiikot ang pakiramdam. May isa pang magandang paraan na ginagawa ng mga matatanda sa probinsya para mawala ang hilo. Ang paglalagay ng malamig o basang bimpo sa batok. Kapag mainit ang pakiramdam o parang umiikot ang paligid, ang malamig na bimpo ay nakatutulong para bumaba ang temperatura ng katawan at bumalik sa normal ang daloy ng dugo. Habang ginagawa mo ito, huminga ka ng dahan-dahan at isara ang mga mata mo. Maraming seniors ang nagsasabi na pagkatapos ng ilang minuto, biglang gumagaan ang ulo nila at bumabalik ang normal na pakiramdam. Kung minsan naman ang dahilan ng pagkahilo ay dahil sa sobrang gutom o mababang asukal sa dugo. Lalo na kung hindi ka agad kumakain sa umaga. Kapag naramdaman mong parang nanginginig o lumulabo ang paningin mo, huwag mo hintayin na lumala pa. Kumain ka agad ng kaunting pagkain kahit saging, tinapay o lugaw lang. Mas mainam kung may prutas na may natural na tamis tulad ng mansanas o papaya. Ito ay nagbibigay ng mabilis na enerhiya sa utak at katawan mo at madalas ay agad ding bumabalik sa normal ang pakiramdam. Pero tandaan, hindi lahat ng pagkahilo ay pare-pareho. Minsan, ito ay dulot ng gamot na iniinom mo. May ilang maintenance medicines na pwedeng magdulot ng side effect, gaya ng pagkahilo o panlalabo ng paningin, lalo na kung bagong gamot ito. Kaya kung napansin mong nagsimula kang mahilo pagkatapos uminom ng bagong gamot, huwag kang mahiyang magtanong sa doktor. Pwede niyang ayusin ang dosage o palitan ng mas akmang gamot para sa iyo. Isa rin sa mga simpleng paraan para maiwasan ang biglang pagkahilo ay ang pagpapanatiling maayos ang postura. Kapag palaging nakayuko o nakaupo ng matagal, naaapektuhan ang daloy ng dugo sa ulo at leeg. Kaya paminsan-minsan, igalaw ang leeg mo pakanan, pakaliwa at ipaling ng dahan-dahan pataas at pababa. Parang simpleng stretching lang, pero malaki ang tulong nito para hindi tumigas ang leeg at maibalik ang tamang sirkulasyon ng dugo sa ulo. Sa pang-araw-araw na buhay, importante ring magkaroon ng routine para mapanatiling maayos ang katawan. Subukan mong sundin ang simpleng ritual. Paggising, uminom ng tubig, mag-inat, huminga ng malalim, at magdasal o magpasalamat. Ang ganitong mga maliliit na ritual ay nagbibigay ng balanse hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Kapag kalmado ang isip mo, mas mababa ang posibilidad na maranasan ng matinding pagkahilo dahil sa stress o kaba. Habang tinatapos mo ang bahaging ito ng video, gusto kong isipin mo ito. Ang katawan natin ay parang kaibigan na matagal na nating kasama. Kapag nararamdaman niyang pinapabayaan siya, ipapaalala niya iyon sa atin sa pamamagitan ng mga sintomas tulad ng hilo. Pero kapag inalagaan mo siya sa simpleng paraan, tamang tubig, pahinga, paghinga at tamang pagkain, unti-unti siyang bumabalik sa sigla. Hindi kailangang laging gamot agad. Minsan, disiplina lang at tamang pag-aalaga na consistent araw-araw ang tunay na gamot. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga natural na paraan at pagkain na nakatutulong laban sa hilo. Kasama kung paano palakasin ang balance at dugo para hindi ka madaling mahilo kahit anong araw. Kung naniniwala ka na kaya mong labanan ang hilo sa natural na paraan, comment mo nga dyan.
ang numerong 2 para alam kong tuloy-tuloy kang nanonood hanggang dulo. Ngayon kung napansin mong madalas kang mahilo, kahit sinubukan mo na ang mga basic na paraan, tulad ng pag-inom ng tubig at tamang paghinga, baka oras na para tingnan ang mas malalim na aspeto, ang pagkain at natural na paraan ng pagpapalakas ng katawan. Dahil madalas ang ugat ng pagkahilo ay hindi lang basta sa ulo o tainga, kundi sa mismong kalagayan ng katawan natin. Unahin natin ang pagkain. Maraming matatanda ang mahilig pa rin sa kape tuwing umaga. Pero alam mo bang kapag sumobra ang kape, maaari itong magdulot ng pagkahilo? Ang caffeine ay nagpapabilis ng tibok ng puso at minsan ay nagpapababa ng tubig sa katawan dahil ito ay diuretic o nagpapaihi. Kaya kung napapansin mong nahihilo ka pagkatapos uminom ng kape, subukan mong bawasan ito o palitan ng mainit na salabat o malunggay tea. Ang dalawang ito ay natural na pampakalma ng katawan, nakatutulong din sa sirkulasyon ng dugo at walang side effect na magpapalala ng hilo. Bukod sa inumin, napakahalaga rin ng mga pagkaing mataas sa iron at vitamin B12. Ang dalawang nutrients na ito ay responsable sa paggawa ng malusog na dugo. Kapag kulang ka dito, maaaring bumaba ang oxygen na umaabot sa utak dahilan ng madalas na pagkahilo. Kaya siguraduhing may pagkaing tulad ng talbos ng kamote, kangkong, malunggay at itlog sa iyong araw-araw na pagkain. Kung kaya mo, subukan ding kumain ng isdang mayaman sa omega-3 tulad ng bangus, sardinas o tilapia. Ang omega-3 ay nakatutulong sa tamang pagdaloy ng dugo at sa kalusugan ng utak. Maraming seniors sa probinsya ang nagsasabing simula nang isama nila ang isda sa kanilang tanghalian araw-araw, mas bihira na raw silang mahilo at mas malinaw ang kanilang pakiramdam sa ulo. Ngayon, pag-usapan natin ang ehersisyo. Maraming matatanda ang natatakot gumalaw kapag nahihilo. Pero alam mo ba na ang banayad na galaw ay isa sa mga pinakamahusay na paraan para makontrol ito? Ang simpleng paglalakad sa umaga ay malaking tulong na. Hindi kailangang mabilis. Ang mahalaga ay gumagalaw ang katawan mo, tumitibay ang balanse mo, at napapagana ang puso mo. Kung medyo natatakot kang maglakad mag-isa, pwede kang maglakad sa loob ng bahay o kahit sa bakuran. May mga seniors pa nga na gumagawa ng simpleng heel-to-toe walk araw-araw. Ang paraan nito ay maglakad sa tuwid na linya na parang nasa lubid. Ilagay ang sakong ng isang paa sa harap ng daliri ng kabila. Gawin ito ng ilang ulit habang may sandalan sa gilid kung sakaling mawala ng balanse. Napakagandang ehersisyo ito para sa mga may problema sa equilibrium o balanse. Bukod dito, subukan mo rin ang tinatawag na eye focus exercise. Kapag madalas kang nahihilo dahil sa paggalaw ng mata, ito ay makatutulong. Umupo ka sa komportabling lugar. Pumili ng isang maliit na bagay tulad ng bolpen o daliri mo. Ilapit ito sa harap ng mukha mo, mga isang dangkal ang layo, at ituon ang tingin mo rito. Pagkatapos, ilayo mo ng dahan-dahan habang sinusundan ng mata mo ang galaw nito. Ulitin ito ng ilang beses. Ang simpleng ehersisyong ito ay tinatawag na visual focus training at nakatutulong para sanayin ang utak at mata na mag-adjust sa galaw ng paligid. Marami ring mga seniors ang nakararanas ng pagkahilo kapag hindi sila nakakakain sa tamang oras. Kaya mahalaga ang regular na pagkain kahit hindi mo nararamdaman ang gutom. Ang katawan natin, lalo na sa pagtanda, ay hindi na ganoon kabilis magbigay ng senyales. Kaya kung minsan, kailangan nating paalalahanan ang sarili natin. Pwede kang magtakda ng alarm sa telepono o simpleng orasan bilang paalala na oras na ng merienda o tanghalian. Ang pagkakaroon ng regular na pagkain ay nakatutulong para hindi bumaba ang asukal sa dugo at maiwasan ang bigla ang pagkahilo. Huwag mo ring kalimutan ang asin sa pagkain. Oo, bawal ang sobrang alat lalo na sa may high blood. Pero kung minsan ay sobrang pag-iwas naman ang nagiging dahilan ng pagbaba ng presyon. Kung napapansin mong bigla kang nahihilo at malamig ang pawis mo at sinabayan ito ng panghihina, maaaring mababa ang blood pressure mo. Kapag pinayagan ng doktor, subukan mong uminom ng kaunting tubig na may asin
o sabaw ng tinolang manok. Sa ilang minuto, mararamdaman mong unti-unting bumabalik ang sigla mo. May mga seniors din na nakararanas ng pagkahilo dahil sa stress at pag-aalala. Hindi mo man napapansin pero ang isip na laging pagod ay may direktang epekto sa katawan. Kapag palagi kang nag-iisip, tumataas ang cortisol o stress hormone sa katawan na nagdudulot ng mabilis na tibok ng puso at pagkabalanse ng dugo. Kaya kung madalas kang napapaisip o nag-aalala, maglaan ng ilang minuto sa araw mo para sa katahimikan. Minsan, simpleng pag-upo sa harap ng bintana, pagmasdan ng halaman o ulap, at paghinga ng dahan-dahan ay sapat na para maramdaman mong bumabalik ang kalma sa katawan mo. Ang ganitong sandali ay hindi lang nagpapahinga sa isip, kundi nakatutulong din para maayos ang daloy ng dugo at oxygen sa katawan. Maraming matatanda ang nagsasabi na kapag ginagawa nila ito araw-araw, mas bihira silang mahilo at mas magaan ang pakiramdam nila sa maghapon. At syempre, ang pinakaimportanteng aspeto sa lahat, kumpiyansa sa sarili. Kapag madalas kang mahilo, minsan natatakot ka ng kumilos o lumabas. Pero huwag mong hayaang kainin ng takot ang araw mo. Ang totoo, kapag mas natatakot kang gumalaw, mas humihina ang katawan mo at mas madalas kang mahilo. Ang sekreto ay dahan-dahan. Araw-araw gawin mong layunin na kahit kaunti, gumalaw ka. Kahit simpleng pag-ayos ng kama, pagwalis sa labas, o pagtanim ng halaman. Ang bawat galaw ay hakbang papunta sa mas malakas na katawan. Habang tumatanda tayo, normal lang ang makaramdam ng konting pagkahilo paminsan-minsan. Pero kapag natutunan mong pakinggan ang katawan mo at bigyan ito ng tamang pagkain, tamang galaw at tamang pahinga, mapapansin mong mas madalang na itong mangyari. Ang katawan mo ay marunong magpasalamat sa simpleng disiplina araw-araw. Sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin kung kailan ang pagkahilo ay normal at kailan ito delikado at kung anong mga senyales ang dapat mong bantayan para makaiwas sa panganib. Kung gusto mong matutunan ang mga senyales na yan at maprotektahan ang sarili mo, comment mo nga dyan ang numerong 3 para alam kong kasama pa rin kita sa journey na ito. Ngayong alam mo na ang mga natural na paraan para mabawasan ang pagkahilo sa bahay, pag-usapan naman natin ang isang napakahalagang bahagi. Kailan ba natin dapat seryosohin ang pagkahilo? Dahil oo, minsan normal lang ito. Pero may mga pagkakataon na senyales ito ng mas malalim na kondisyon na dapat bantayan ng mga seniors. Isa sa mga unang senyales na hindi mo dapat balewalain ay kapag ang pagkahilo ay sinasabayan ng panlalabo ng paningin o pagsakit ng ulo. Kapag bigla kang nahilo at sabay nitong parang kumikirot ang ulo mo, lalo na kung isang bahagi lang ng ulo, posibleng may kinalaman ito sa blood pressure o sa daloy ng dugo sa utak. Ang sobrang taas o sobrang baba ng presyon ay parehong pwedeng magdulot ng ganitong pakiramdam. Kaya kung paulit-ulit itong nangyayari, mahalagang sukatin agad ang presyon mo gamit ang BP monitor sa bahay o magpa-check sa botika o health center. Kung mapapansin mong mataas ang reading mo, halimbawang 160 pataas ang systolic o unang bilang, huwag mong ipagwalang bahala. Maupo ka, huminga ng dahan-dahan at uminom ng tubig. Iwasan muna ang maalat o mamantikang pagkain. Kapag naman sobrang baba ang presyon mo, halimbawa ay 9 beans pababa, maaaring ito ang dahilan kung bakit umiikot ang pakiramdam mo. Sa ganitong kaso, uminom ng tubig at kung kaya, kumain ng kaunting prutas tulad ng saging para tumaas ng bahagya ang sugar level mo. Ngunit ang pinakamahalaga, magpatingin sa doktor para matukoy kung may kailangang ayusin sa gamot o lifestyle mo. Isa pang sinyalis na dapat mong bantayan ay kapag ang pagkahilo ay sinasabayan ng panghihina ng isang bahagi ng katawan tulad ng braso o binti o kaya ay pagngilo ng kalahating mukha. Kapag ganito, huwag ka nang maghintay pa. Maaring ito ay senyales ng mild stroke o TIA, transient ischemic attack. Ang TIA ay parang babala ng stroke na tumatagal lang ng ilang minuto, pero kapag hindi naagapan, pwedeng mauwi sa totoong stroke. Kaya kung naramdaman mong sabay ang hilo, panghihina,
at panlalabo ng paningin, agad tumawag ng kasama o dalhin sa ospital. May mga pagkakataon din na ang hilo ay dulot ng inner ear infection o problema sa balanse ng tainga. Kapag ang hilo mo ay parang umiikot ang paligid at sinasabayan ng pagduduwal, pagsusuka o parang humahampas-hampas ang pandinig, maaaring ito ay vertigo o tinatawag na labyrinthitis. Madalas itong maramdaman ng mga seniors kapag may sipon, baradong ilong o impeksyon sa tainga. Ang maganda rito, karamihan sa mga ganitong kaso ay gumagaling kapag naayos ang impeksyon, pero kailangan ng payo ng doktor para makakuha ng tamang gamot o eardrops. Ang iba namang kaso ng pagkahilo ay may kinalaman sa kakulangan ng oxygen sa utak. Halimbawa, kung may problema sa baga o puso, hindi sapat ang oxygen na nakakarating sa utak. Ang resulta, parang lumulutang o umiikot ang paligid mo. Kung sabayan ito ng mabilis na paghinga, pananakit ng dibdib o panghihina, huwag mong isipin na simpleng hilo lang ito. Maaaring ito ay senyales ng kondisyon sa puso na dapat suriin agad. May mga seniors din na nagsasabi na nahihilo sila tuwing umaga o kapag tumatayo mula sa pagkakahiga. Minsan, ito ay orthostatic hypotension na nabanggit natin sa unang bahagi. Pero kung araw-araw itong nangyayari, kahit na dahan-dahan ka ng tumatayo, baka may kinalaman ito sa gamot na iniinom mo. Maraming maintenance medicine tulad ng pampababa ng presyon, pampaihi, or pamparelax ng kalamnan ang may side effect na ganito. Kaya mainam na dalhin mo sa doktor ang listahan ng mga gamot mo. Sabihin mo rin kung gaano kadalas kang nahihilo para matulungan kang i-adjust ang dosage o oras ng pag-inom. Kung may pagkakataon namang naramdaman mong bigla kang nahilo tapos nawalan ng malay kahit ilang segundo lang, huwag mong ipagsawalang bahala iyon. Ang pagkawala ng malay, kahit sandali, ay senyales na maaaring bumaba ng sobra ang oxygen o dugo sa utak. Kapag nangyari ito, mahalagang magpatingin agad dahil maaaring may problema sa puso, sa pagdaloy ng dugo o sa sugar level. Ngayon, huwag mong isipin na lahat ng pagkahilo ay delikado. Pero ang mahalaga, kilalanin mo ang katawan mo. Alamin mo kung anong uri ng hilo ang madalas mong maramdaman. Kung ito ba ay parang umiikot ang paligid, vertigo, parang lumulutang, lightheadedness, o parang nawawala ang balanse, imbalance. Sa ganitong paraan, mas madali mong matutukoy kung kailan ito normal at kung kailan dapat magpa-check up. Isipin mo rin na habang tumatanda tayo, humihina ang ilang parte ng katawan na responsable sa balanse. Halimbawa, ang mga maliliit na ugat sa tainga at utak ay nagiging mas sensitibo sa paggalaw. Kaya, kung madalas kang mahilo kapag mabilis ang galaw ng paligid o kapag sumasakay ng sasakyan, normal lang ito sa edad. Pero kung ito ay nagdudulot na ng takot o panghihina sa araw-araw, makabubuting kumonsulta sa espesyalista tulad ng ENT o neurologist. Isa pang bagay na dapat mong bantayan ay kung ang hilo mo ay sinusundan ng pagsusuka o matinding pagkapagod. Kapag paulit-ulit ang ganitong pakiramdam, posibleng may problema sa balanse ng electrolytes sa katawan mo. Ito ay maaaring dulot ng sobrang init ng panahon, labis na pagpapawis o hindi sapat na pagkain. Sa ganitong kaso, uminom ng tubig na may kaunting asin o buko juice para maibalik ang natural na balanse ng minerals sa katawan. Ang mahalaga sa lahat, huwag kang matakot magpatingin. Ang pagkahilo ay hindi dapat ikahiya o itago. Kapag pinilit mong tiisin, mas lalong lumalala at posibleng magdulot pa ng aksidente tulad ng pagkadulas o pagkabagsak. Tandaan, ang isang simpleng pagkahilo ay pwedeng maging sanhi ng pagkabali o injury sa mga seniors kung hindi na pag-iingat. Kaya kung may nararamdaman kang kakaiba, sabihin agad sa iyong pamilya o sa iyong doktor. Ang maagang pag-aksyon ay mas mabuti kaysa huli na ang lahat. Habang pinakikinggan mo ito, gusto kong tandaan mo, ang pagkahilo ay mensahe ng katawan mo. Kapag pabalik-balik ito, may gustong sabihin ng katawan mo na dapat mong pakinggan.
Hindi ito laging delikado, pero hindi rin dapat ipagsawalang bahala. Kaya sa halip na kabahan, maging maingat at responsable. Ang katawan ay marunong magbigay ng senyales at trabaho nating pakinggan ito. Sa huling bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo maiiwasan ang pagkahilo sa pangmatagalan gamit ang simpleng pang-araw-araw na gawain na mapapanatili mong routine. Kung gusto mong malaman kung paano manatiling matatag, balanse at masigla kahit sa edad na 70 pataas, comment mo nga dyan ang numerong FAR para alam kong tuloy-tuloy kang sumusubaybay. Ngayong napag-usapan na natin ang mga dahilan, mga simpleng lunas, at kung kailan dapat magpatingin sa doktor, panahon naman para matutunan kung paano mo mapapanatiling matatag ang katawan mo araw-araw. Dahil gaya ng kasabihan, mas mabuting pigilan kaysa gamutin. At sa edad nating 60 to 70, o higit pa, bawat araw na walang hilo, bawat araw na magaan ang pakiramdam, ay isa ng malaking biyaya. Ang unang hakbang sa pangmatagalang pag-iwas sa pagkahilo ay pagpapanatili ng tamang timbang at presyon ng dugo. Maraming seniors ang bigla na lang nahihilo dahil hindi nila alam na bumaba o tumaas na pala ang kanilang presyon. Kaya napakahalaga ng regular na pag-monitor. Hindi mo kailangang pumunta palagi sa klinika. Maaari kang magkaroon ng sariling digital BP monitor sa bahay. Sukatin mo ito tuwing umaga bago kumain at tuwing gabi bago matulog. Isulat mo sa isang maliit na notebook ang mga resulta. Sa ganitong paraan, mas madali mong makikita kung kailan ka nagiging mas mahina o kung kailan tumataas ang presyon mo. Kung may araw na mataas ito, iwasan muna ang alat, mantika at kape. Kung mababa naman, magpahinga at uminom ng sapat na tubig. Pangalawa, ugaliin ang banayad na ehersisyo araw-araw. Hindi kailangang mahirap o mabilis. Ang mga simpleng galaw tulad ng paglakad sa loob ng bahay, pag-inat sa umaga, o pag-ikot ng leeg at balikat ay sapat na para mapanatiling gumagana ang mga kalamnan at ugat. Ang paggalaw ay nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo na siyang nagbibigay ng sapat na oxygen sa utak. Tandaan mo, kapag matagal kang hindi gumagalaw, parang natutulog din ang mga ugat at kalamnan mo. Kaya mas madali kang mahilo kapag bigla kang tatayo o kikilos. Kung gusto mo ng dagdag na balance exercise, pwede mong subukan ang sit-to-stand routine. Umupo sa isang upuan, tapos dahan-dahan kang tumayo nang hindi gumagamit ng kamay. Pagkatapos maupo ulit, gawin mo ito ng 5 hanggang 10 beses sa isang araw. Sa simula, baka medyo mabigat, pero habang tumatagal, mapapansin mong mas lumalakas ang tuhod at balakang mo. Ang mga simpleng ehersisyong ganito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga seniors na gumalaw nang hindi natatakot mahilo o matumba. Pangatlo, maglaan ng oras para sa relaksasyon at paghinga. Ang stress ay isa sa mga hindi nakikitang dahilan ng pagkahilo. Kapag palagi kang nag-aalala, humihigpit ang mga ugat, bumibilis ang tibok ng puso, at nagiging hindi regular ang paghinga. Lahat ng iyon ay nakaaapekto sa balanse ng katawan. Kaya araw-araw, maglaan ka kahit 5 minuto para sa katahimikan. Pwede kang umupo sa harap ng bintana, tumingin sa halaman, o makinig sa malambing na tugtog. Huminga ng malalim, dahan-dahan, at pakiramdaman mong bumabagal ang tibok ng puso mo. Mararamdaman mong bumababa rin ang tensyon sa katawan mo. Pang-apat, huwag mong kalimutan ang tamang pagkain at pahinga. Kapag pagod ang katawan, mas madali itong mahilo. Kaya siguraduhing sapat ang tulog mo gabi-gabi. Iwasan din ang sobrang pagod sa araw, lalo na sa tanghali kung mainit ang panahon. Maraming matatanda ang nahihilo dahil sa init o dehydration, kaya iwasan ang labis na sikat ng araw. Kung lalabas, siguraduhing may dalang tubig o payong. Sa pagkain naman, piliin ang mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya pero hindi nagpapataas ng presyon, tulad ng gulay, prutas, isda at lugaw. Iwasan ang labis na kape, matatamis na soft drinks at sobrang maalat na pagkain. Panglima, panatilihin ang positibong pag-iisip. Marami sa ating matatanda ang natatakot kapag nahihilo.
Minsan iniisip agad na baka malala na. Pero tandaan mo, ang takot ay minsang nagpapalala ng sintomas. Kapag natakot ka, mas bumibilis ang tibok ng puso, mas mababaw ang paghinga, at mas umiikot ang pakiramdam mo. Kaya sa halip na kabahan, huminto ka muna, umupo, huminga, at sabihin sa sarili mo, kaya ko ito. Lilipas din ito. Ang kalmadong isipan ay nakatutulong sa maayos na sirkulasyon ng dugo at sa mas mabilis na pagbalik ng balanse ng katawan. Isang magandang halimbawa ay si Mang Ernesto, 72 years old, taga Nueva Ecija. Sabi niya, dati halos araw-araw siyang nahihilo, natatakot siyang maglakad mag-isa dahil baka matumba. Pero nang sinimulan niyang sundin ang simpleng routine, umiinom ng tubig kada 2 oras, naglalakad sa bakuran ng 15 na minuto araw-araw at nagmemeryenda sa tamang oras, unti-unti raw siyang bumalik sa dating lakas. Ngayon, halos bihira na siyang mahilo. Ang sikreto niya, sabi niya, ay consistency. Hindi kailangang malaki agad ang pagbabago. Ang mahalaga, ginagawa mo ito araw-araw. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, tandaan mong ang katawan mo ay parang tanim. Kapag inaalagaan araw-araw, kahit konti lang, patuloy itong lumalakas. Pero kung pabayaan mo, unti-unti itong hihina. Ang pag-iwas sa pagkahilo ay hindi lang tungkol sa gamot, kundi sa paraan ng pamumuhay. Tubig, tulog, pagkain, galaw, at tamang paghinga. Ito ang 5 haligi ng malakas na katawan kahit may edad na. Kung minsan hindi may iwasan ang pagkahilo, pero ang pagkakaroon ng disiplina at tamang kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan para makontrol ito. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang pananampalataya at panalangin. Maraming matatanda ang nagsasabing kapag pinapaubayan nila sa Diyos ang mga alalahanin nila, mas gumagaan ang katawan at isipan nila. At totoo iyon dahil kapag kalmado ang puso, mas maayos ang daloy ng dugo at mas malinaw ang isip. Bago natin tapusin, gusto kong ipaalala ito sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming seniors ang dumaraan sa parehong karanasan, pero lahat sila ay natutong labanan ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili. Kaya kung nararamdaman mong minsan ay nahihilo ka, huwag mong isipin na mahina ka. Ibig sabihin lang nito ay kailangan mong bigyan ng oras at pansin ang sarili mo. Minsan, ang pinakamagandang gamot ay ang simpleng pagpapahinga at pagngiti. Kaya simula bukas, gawin mong habit ang mga natutunan mo sa video na ito. Uminom ng tubig, maglakad kahit sandali, huminga ng malalim, at matulog ng sapat. Sa bawat araw na ginagawa mo ito, mas pinapalakas mo ang katawan mo laban sa hilo at panghihina. Tandaan, hindi kailangang magarbo o mahal ang paraan para maging malakas. Kailangan lang ay consistency, malasakit sa sarili, at disiplina. Kung umabot ka hanggang dito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin ay gusto mong manatiling malakas at malaya kahit may edad ka na. Sana ay maibahagi mo rin ang video na ito sa kapwa mo senior o sa pamilya mo para mas marami pa ang matutong alagaan ang sarili nila. Kung gusto mong mas marami pang ganitong natural health tips para sa mga matatanda, pindutin mo ang subscribe button at sabay tayong lumakas araw-araw. At kung naniniwala kang kaya mo pang mabuhay ng masigla at masaya kahit lampas 70, comment mo nga dyan ang salitang done para malaman kong kasama ka sa mga seniors na hindi sumusuko sa buhay.